Good evening, Miss. This is my code and explanation in problem number 2. Using system. Any alignments kamo siyang nag-import sa namespace system. Then system dot collections dot generic semicolon. Then sa line 2, mo siyang naghatag og access sa mga class sama sa console, dictionary ug list. Then class ATM. And mo niya itong Miss mo siya ang giname na to sa atong program then private int balance USD equals 5,000 and attempts equals 3 semicolon. So ang kaning balance USD means kinatay 5,000 then sa ATM then ang kaning attempts equals 3 semicolon kaya mo siya ang limits sa kwan sa limits attempts nga mag-input ka din private read only dictionaries greater than string comma then double less than rates equals new open close parenthesis and open brace USD 1 then comma open brace EUR 0.85 close brace comma then open brace GBP comma 0.75 close brace semicolon. Then ang rate sa usa ka dictionary nga nag-store sa exchange rate sa mga currency. Kaya ang USD adunay rate nga 1 then ang EUR kay 0.85 and GBP kay 0.75. Then mo siya ang gamiton sa pag-convert sa lain nga currency ngadto sa USD. Private read only dictionary string int less than limits equals new open close parenthesis brace USD 1,000 then euro 850 GBP 750 then ang limit sa ka-dictionary nga mo siya ang nag-set sa limit maximum withdrawal sa matag currency kinang USD kay 1,000 850 ang EUR and 750 ang GBP then private read only list greater than string less than history equals new open close parenthesis semicolon. Then ang explanation na ni Miss kay ang history sa mo siyang mag-store sa history sa transaction history sama nang mag-withdraw. Yan na. Private bool validate pin. Open close parenthesis then open brace. Then kani nga method nga validate pin kay mao na siyang mag-check sakto ba ang pin nga gi-input sa user and while attempts decrement less than 0 close parenthesis. Then ang man siyang while loop then magpadayon na siya kung mahurot ang attempts then console write open parenthesis enter pin close parenthesis semicolon then mo siya miss gi-prompt ang user nga kuan siya nga mag-input og laing pin then if console dot readline open close parenthesis double equals 1 2 3 4 close parenthesis return true semicolon and kung ang pin nga gi-input kay 1 2 3 4 mobalik ang function og maghatag og true and basta mo siya miss nagpasabot ang pin kay correct then console dot write line wrong pin attempts
Then mao sa ni siya nga kani nga line maski mao siya basta wrong ang pin nga gi-input sa user. Mao siya nga mo print siya ni nga message. Then console.writeLine account block return false semicolon. Then kung mahurot na ang attempts kung mahurot na ang attempts niya mes kay moabot na sa kanang molapas na siya kanang kuan maximum niya din mo na siya mo print sa message account block close brace mo sa mo na siyang kani nga pag close sa validate pin function. Then private void main private void withdraw open close parenthesis open brace. Yung kani nga method nga withdraw kay naghandle siya sa process sa withdraw o cash gikan sa ATM then console write currency USD or EUR or GBP close parenthesis semicolon. Then man siya mes gi-prompt ang user nga pilion ang currency. So mag-choose mo choose ka na asang tulo USD or EUR ba or GBP. Kung asang gusto nimo i-withdraw din ang string currency equals console.readline open close parenthesis dot to upper open close parenthesis semicolon. Then gikuha ang input nga currency o gi-convert kini ngadto sa gi-convert sa uppercase niya. Mura siya gi-comparison ba. If rates contains K currency console.writeLine invalid currency return semicolon. Then kung ang currency nga gi-input sa user kay wala sa rates dictionary man siya mo print og message nga invalid currency. Yan mo next operation sad. Then sa kaning console write open parenthesis amount in currency then close parenthesis semicolon. Then mo siya gi-prompt ang user nga specify ang value nga gigusto gi-withdraw kanang mo ang gipili nga currency. Then if in try parse open parenthesis console.readline open close parenthesis comma out in amount close parenthesis then or amount greater than equals 0 close parenthesis then open brace console.writeLine close parenthesis and then sa kani siya nga line kung ang input nga amount kay kuan valid integer o greater than 0 kay mo siya mo print og message nga invalid amount then int converted equals int amount rates currency semicolon. Then sa kani nga line miss kay kuan siya i-convert ang gihatag nga amount sa gipili nga currency then ang ngadto sa USD then pinaagi sa exchange rate sa dictionary then if amount limits currency or converted balance USD close parenthesis open parenthesis console.writeLine open parenthesis limit exceeded or insufficient funds close parenthesis semicolon return semicolon open brace. Sa kani nga line kung ang amount nga i-withdraw kay sobra sa daily limit kay panglitan kay molapas siya sa daily limit sa balance sa USD kay man siya mo print og message nga limit exceeded or insufficient funds kung molapas siya or kanang kuwang ang imong gi-input. Then sa kaning balance equals converted kung ang valid withdrawal ibawas man siya i-minus ang converted amount gikan sa balance USD then sa kaning console.writeLine
Success amount, currency withdrawn, balance USD. Ito man siya nga kani nga man siya i-print ang message nga kanya success ra ang withdrawal. Then ipakita sad ang current balance sa USD sad. Then kaning close nga brace kay man siya pag close sa withdraw function. Then public void start open close parenthesis and open brace. Ang explanation na ning line miss kay kani nga method kay magsugod sa ATM system then ang if validate pin open close parenthesis return semicolon. Kung ang validate pin kay function nagbalik of false then ang mag-end ang method of magpadayon sa kaning ma-access sa ATM futures. And kaning while true open brace kay man siya ang infinite loop nga kanya hangtod nga ang user mag-exit sa program. Then sa kaning console right line withdrawn or into that history entry and exit. Then sa kaning line miss kuha ni siya ipakita ang menu sa user. Then mapili ka na number 1 ba withdraw din ang 2 kay story then ang 3 ani kay exit. Then sa kaning string choice console.readline open close parenthesis semicolon. Then ang explanation na kay gikuha ang input nga choice gikan sa user. Palitan kay choice 1 then withdraw. Ang kaning choice 1 miss kay mo na siya withdraw. Then ang kaning nya kung ang pilion mo kay number 1 kay mo siya tawagon sa program na yun kanya ipilion ang withdraw method para mag-withdraw. Then sa kaning else if open parenthesis choice double equals to close parenthesis history dot for each open parenthesis console dot right line close parenthesis then semicolon. Then kung ang choice kay number 2 miss kay mo siya print ang message sa transaction sa history list. Ang choice kay number 3 miss kay mo na siya mag-exit na gikan sa loop o mag-end sa program basta number 3 may kung choice. It's kaning public static void main open close parenthesis then equals less than new ATM open close parenthesis dot start open close parenthesis semicolon. And gina explanation na nga line miss kay kuan siya ang main method ang nag-initialize ATM class og mo siya motawag sa start method para magsugod ang system. Ato na siya honest iparahan siya. Okay. 1 USD 1,000. Kung dara siya miss, nirahan siya miss. Mo yung answer na ko explanation sa code number 2 miss. Good evening again miss and thank you miss.